Sa kasagsagan ng init ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bumbero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Ang sagot ng DPWH sa agenda report ni Just Ignacio, live nag-uulat mula sa Quezon City. Ano ba ang nangyari, Just? Corina, sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Quezon City Fire DC po, nagpalabas po agad ng 8 fire trucks po. Actually po, 66 fire trucks po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Wala naman nagtamo ng malubhang injury. Isang fire volunteer ang naiulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinakasanhi ng sunog. Personal ding dumating sa lugar si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio at agad itong dumiretso sa loob ng nasunog na pasilidad. Nakapanayam din ng media ang Director ng Bureau of Research and Standards si Director Juliana Vergara. Ang mga nasiratang dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration report po. Paliwanag ni Vergara, ilan sa kanilang mga trabaho ay ang pag-conduct ng research, accreditation ng marching plans sa mga testing laboratories at mostly daw ay nagko-conduct sila ng training certificate. Yung pong naapektuhang floor ay office spaces ng personnel. Meron din po kami laboratory sa baba pero hindi naman po naapektuhan. Corina, naging usap-usapan sa social media na baka ang mga nasunog na dokumento ay may kinalaman sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa opisyal na pahayag ng DPWH, sinabi nito na walang dokumento na may kinalaman sa anomalya sa Bureau of Research and Standards. Dagdag ng ahensya, responsable ang BRS sa pag-conduct ng research, pilot testing at ang formulation ng polisiya para sa infra projects ng gobyerno. Corina, batay sa inisyal na investigasyon, nagmula ang sunog sa isang computer unit sa loob ng Material Testing Division na umano'y sumabog. Corina? Sino ba ang matatanong kung ano talaga ang mga nasunog? Kanina, doon sa nakausap mo, ang sabi niya, calibration at validation of materials. Records of validation of materials of projects. Kung ako tatanungin mo, yan ay importante sa investigasyon tungkol sa pagiging substandard o kung naaayon o kung dinoktor ang mga dokumento. Pero itong kausap mo, kumbinsido siya na hindi yan importante sa maaaring mangyaring mga investigasyon? Corina, yan yung tinanong mismo ng mga media kanina kung yung mga dokumento ba ay may kinalaman sa investigasyon ng flood control scandal. At ang sabi ni Director Juliana Vergara, patotoo siya na walang kinalaman yung mga dokumento na ito kaugnay nga doon sa mainit na usapin. Corina? Okay, so walang kinalaman pa kasi hindi pa nga nahahalughog. Pero siguro si Secretary Vince Dizon na lang ang makasasagot niyan. Siya ba ay nakatakdang magsagawa rin ng inspeksyon?
Corina, tinanong din natin yan kay Director Vergara at sa mga oras na iyon, kausap niya raw ang DPWH Central Office at ang tanging impormasyon lang na sinabi niya sa amin ay nakatakda raw magsagawa ng press conference si Dizon na kaugnay dito. Corina? Okay, maraming salamat. Si Jus Ignacio live nag-uulat mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.